Rocky, kanina nabanggit mo, Bardagulan. Sisigundahan ko yan, kayo ay nagmula dito sa Sampaloc, Manila. Kapag batang Manila ka, palaban ka, di ba? Ano po ang mga kwento ng inyong kabataan dito sa Sampaloc, Manila? Marami. Masaya. Oo, masaya, magulo. Proud ako na dito ako lumaki. Kasi kung ano ako ngayon, yun. Yun na yun. Hindi mo Yun na siya yun. ikakahiya. Ah, And masasabi mo na ang swerte ko na pagdaanan ko yung panahon na yun. Hindi naman kami yung parang when you say Bardagulan, hindi talagang nababagaan. Pero it's more of like parang pwede naming sabihin na welcome kami sa mundo kasi naranasan namin yung mga yan. Di ba? Glory years. And most likely talaga dati since 2008 yata, papasok ng 2008 kasi magkasama. Experience din namin yung parang yung panahon na nagbabartagulan when it comes to yung hip hop versus metal, hip hop versus rock, gano'n. Experience namin yan, yung mga nakaaway kami kasi rapper si ganito, na parang naranasan namin, nang-gatekeep kami ng mga artists just because hindi sila katulad namin, which is mali. Nung mas tumanda kami, mas na-realize namin na music is still music. So, parang they are not, hindi nila pinapakialaman sila. So, why bother pakialaman sila? Dati hindi ako nakikinig ng ng mga jazz. Dati talagang nakastick kami sa kung ano gusto namin. Pag jazz dati, pumunta ako Cartibal, pag may mga Plaka City, tatapo kayo ko yan. Ngayon, wala na Parang sobrang big deal dati yung pagkabanda mo, iba yung pinapakinggan. Parang alis ka dito, parang wag ka ganyan, wag ganyan. Parang sobrang prohibited siya. Parang number one rule yun na parang ito yung pinapakinggan natin, wag kang makinig ng iba. So, ng unang banda natin. Sir, anong kwento mo po nung kabataan nyo sa Sampaloc? Okay. Good. Mas ahead sa amin to. Laking kamuning ka. Pag-uusapan natin mamaya, no? Okay, ito. Mga laking Manila, nababalita ngayon na iba-iba na yung away kalye, no? Sa bawat na babalita sa telebisyon. Ano ang pagkakaiba nyo sa mga batang Manila noon sa mga batang Manila ngayon? Mas madami kasing entitled ngayon. Yun yung isang masasabi ko dahil nga I'm not against sa ginagawang parenting ng panahon ngayon. Pero sometimes kasi hindi siya applicable dahil nga mas binibigyan ng privilege kasi yung mga kabataan na magdemanda. Dahil yung pwede na sila magdemanda. Yung bang, I'm not making fun of this depression or anxiety also. Parang pero ang nangyayari kasi based sa nakikita ko lang, it's my own opinion lang naman na yung pagbata ka or you're underage ka, syempre protektado ka ng batas. Kahit yung mga bata na wala talagang pinagdadaan ng ganon, gumamit lang sila ng word na yun. The law will go side them talaga Yun yung nangyayari. So parang ang naiisip ng mga bata, pwede ko pala gawin ito. Ito lang pala kailangan kong gawin, magkakaroon na ako ng lakas para labanan. So ang tendency nun, ang nangyayari, all along the way, kapag mas tumatanda sila, yung tumatatak sa mindset nila is, may kakayahan ako. Kasi bata pa lang ako, makapangyarihan. So they are so very entitled. Hindi lahat, pero karamihan. Dahil ako, may mga kapatid din naman ako pasok na sa Gen Z, but they're not like that. Dahil yung parents ko kasi, they still applying yung parenting na ginawa nila sa amin ng kapatid ko na sumunod sa akin, kaya di kami Ganun din, pero kasi ang napapansin ko, ang pansin ko sa lahat yung galing tayo sa, example ko na lang yung age group ng 30s. Siyempre ngayon, mga 30s, mga last 25 years, gano'n. Siguro yung mga, galing tayo sa parenting na maganon So ngayon, yung mga bata noon na ngayon 30 na, 35 na, parang mas malambot sila kasi naranasan nila yung parang higpit ng gulang, palo, etc. Naranasan sa mga guro. Ngayon nga nakakalungkot yung mga guro. Maduro mo lang yung estudyante.
nagre-reklamo na, samantalang dati, ganun pa, no? Tatapyasin pa yung ano. Pupunta ka Pag pa. nakita lang nalagpas sana yung patilya mo. Totoo. Grabe, uuwi ka ng Uuwi. lipat tayo patilya mo. Pero parang Nakakaya. masaya noon. Taguhin na ako, wala akong pakialam. Ngayon parang Gugupitin yung bangs Hindi lang, mo, hindi di natin ba? hindi natin makontrol eh. Mm. Yung nga sabi ko parang galing tayo sa magulang na may higpit. So ngayon yung mga generation na lumaki na, tayo na yung magulang, parang ayaw na nating ulitin sa mga anak natin, which is nangyayari. Parang dati kasi which is parang may mali rin. Hindi ko naman sinasabing Yeah, we're not tama. against naman Hindi rin sa naman against, sa pero parenting nila. It's more of Oo. like the type of tulad discipline ako, lang kasi. parenting ano rin ako, pero hanggat maaari, binabalance ko. Pero talaga lumalabas yung natural na parang yung before, paano yung mahigpit, kung paano yung ganito, hindi mo na yung ulitin. Siguro kailangan kunin mo yung magandang traits. Pero wag sa sobra. Kasi kailangan matuto rin eh. Naniniwala ako sa ganun. Ayun, wag lang sa Hindi sobra. mo pwedeng bigay lahat. Kasi kailangan matuto ka. Diba? Hindi naman habang buhay na. Ganun din sinabi ng magulang doon, di ba? Cycle lang na hindi mo na habang buhay, nandito sila. Nandito kami. So ganun na rin mangyayari sa generation natin. So, a matter of yung dalawang parents on how they will handle their children ng hindi. So, gets namin yun. Actually, ang swerte rin ng mga bata ngayon dahil yung mga parents na generation namin ngayon, ayaw na namin maranasan na ganito, ganyan. And then, at the same time, we need to do other way around. Paano namin didisiplinahin yung bata na hindi namin sila sasaktan, hindi namin pagbubuhatan ng kamay. Pero at the same time, may tumatatak sa isip nila na, ay, bawal to. Hindi pala namin pwede gawin to. Pero hindi eh. Ang nangyayari kasi is parang spoon feed kasi lahat ng karamihan na spoon feed lahat na parang kinakayan-kayanan sila kasi alam nila pwede na rin nilang i-demanda yung magulang nila kahit underage sila. We're not saying na We're not saying naman na mali hindi naman sa Yeah. ganun. It's all a matter of yung Compares- thinking mo, yung Yeah. thinking nyo, yung teamwork yung magulang nyo as husband and wife. Paano nyo didisiplinahin yung anak nyo nang hindi siya pinagbubuhatan pero may napupulot siyang aral na bawal to, pwede to, bawal to, pwede to. It's all a matter of respect din. Kasi doon magsisimula yan eh. Isipin mo kung lahat, sabihin na lang natin, kunwari lahat umagree na ganito na lang gawin natin kasi ganyan. So, anong mangyayari nun? Ang mangyayari nun is maraming magloloko na mga bata kasi alam nilang makapangyarihan sila. And then pag sila naman yung naging magulang on their next generation na susunod sa generation nila, paano na? Siyempre, it's more of like na yan, na parang baka bumalik dahil sila isipin nila, di kasi ako sinasaktan ng magulang ko nun, kaya lumaki akong ganito eh. Saktan ko naman kaya yung siyempre, di naman pwedeng ganun. Diba? Ikaw po, ano nang pinagbago po ng mga batang kamuli nung panahon nyo at sa mga nakikita mo ngayon ng mga batang sa kamuli po? Ngayon. Oh. Baka kasi malapit na yung opportunity like on GMA nandun malapit na. So, ang daming trabaho. Maganda yung magandang perk sa kanila. Kasi nauna na silang maging ganito and then nag-improve. Sa Manila kasi, kapait muna, dinimonyo. Ganun kasi yung nangyari sa karamihan. So parang yun lang yung parang gusto namin i-share na parang when it comes to that kind of thing. Hindi mali na actually mas okay nga yung ganun yung hindi mo talaga sasaktan. Pero paano mo i-handle yun na hindi siya mangyayasa. Okay. Ito. Ano ang pinaka malalim na dahilan nyo? Bakit kayo nagsama-samang muli at binuo at ituloy ang laban sa mundo ng musika? We love our music, man. Parang ito na yun Tutunan eh, hindi namin na mawawala to eh. Parang kahit mag-away-away kami, magkatampuhan, normal eh. Yun yung natural, yung may away kayo, di ba? Parang yun na yun. At the end of the day, parang ito na, music is music. Parang dito kami nabuo. Ito yung pinaka parang getaway namin para sa stress sa buhay, gano'n, everything, di ba? Parang
parang ito na yung ano namin, dito na kami kukuha nung positive. And I'm pretty sure din pare-pareho kami na ever since we were kids na parang even before na matuto pa kami ng instruments. Mapasok na yung mga imagination namin sa while we listen to the music. Ganun. Kasi ganun ako eh. Before ako nabilan ng gitara, pudpud yung walis tambo ng magulang ko sa akin kasi ginaganon-ganon ko siya while listening sa mga Walkman pa dati. Boy pa yung Walkman ni Airpat nun eh. Minsan pinapatugtog ko minsan naman yung speaker na dati. Napatugtog ko yun and then hawak ko yung walis. Minsan naman yung sofa namin. Nabubutas-butas na gamit ko pa yung chopstick. Tapos yun yung pinag-drums ko. Ganun naman dati. So parang doon ko na nabuo yung pangarap ko na I want to do this. This is my passion. Dito ako mag-e-exist. Ito yung alam kong gawin. Ito rin yung mahal kong gawin. Ayun yung mag-stay sa ganyan yan. Dari lang yung Pero sa tingin nyo ba, hindi pa huli sa inyo na patunayan ang inyong banda na may lugar kayo sa music industry? Meron. Naniniwala kami meron. Kumbaga, hindi pa time. Alam namin sa sarili. Ako mismo, kaya ko ipagyabang na meron talaga. Siguro, it's a matter of, need more connections, right persons, right people, and kumbaga right channel. I mean, katulad ito, salamat sa Kwento Pilipino kasi at least, diba, kung saan man tayo mapunta, at least kapag na-share namin sa yung story namin, diba? Kung ano man mangyari. Pero yun nga, connections. every opportunity naman kasi. It still counts. Saka, yun nga yung isang mindset ko. Marami kasing mga ibang artist na when they write music, pagka nasulat na nila ayaw nilang ilabas this because they are afraid. They are scared na hindi magets ng mga tao or hindi nila makikita. But para sa akin kasi, tuloy mo lang eh. Kasi ganun yun eh. Ang lagi kong mindset is sobrang dami ng tao sa buong mundo para tayo sa kanya. Dahil there are a lot of songs na parang hindi ko naman sa inaano pero facts na lang tayo na yung word is talaga siya, wale talaga siya pero sumikat siya. Why? Because it's all a matter of the marketing, yung tamang pag-market na tamang pag-share, yung nakatagpo sila ng yung perfect connection na magdadala talaga sa nila into that level. So yun lang naman yung kulang. And also, given na yun, kapag gumagawa ka ng kanta, there are some of the people are afraid of the things that you understand. But it's okay. Hindi naman lahat hindi makaka-relate. Kaya ako, gawa lang din ako. Kaya nga, we would like to thank the extension na rin ng sa amin na kay Sir Tommy. Ito, laking tulong na. We have financial problems lahat kami. Pero we're still striving na dito yung Amadeus Music, sila Kuya Arnold. Paano? Yung bagay na lang. Sinusuportahan kami. Tayo ngayon sa studio. Dito Kaya kami guys, nagre-record kung ng kailangan songs nyo ng actually. recording, magpa-plug na rin ako. Kung kailangan nyo ng recording, podcast, ano pa ba? Lahat, online recording, practice, rehearsal dito sa Amadeus. Sa Mendiola, basta 11 to 7. 'Di ba? Mga Kapilipino, kasalukuyang ginaganap ang aking panayam sa bandang The Hersey dito po sa Amadeus Music Studio dito po sa may Mendiola Square. So kung may mga kailangan po kayo, kontakin niyo po sila. So ito, bilang nagbabalik kayo, matatag, malakas at naniniwala na kaya niyo yung sumabay sa mga baguhang banda ngayon. Tanong ko, handa na ba ang mga kalooban nyo sa mararanasan yung muli na mga rejection?